Sa huling mga araw, nagbigay ng pahayag si Vice Presidente Inday Sara at binunyag ang umano'y mga lihim na agenda ng Pangulo kung saan marami ang nag-aakusa sa kanya ng pangungulimbat sa pondo ng bayan. Labis ang pagkabahala ng maraming netizens sa balitang ito at ipinahayag ang kanilang pagkadismaya sa administrasyon ni Bongbong Marcos na waring hindi pa umano nagagawa ang sapat na kabutihan para sa bansa, subalit may umano'y bilyong-bilyong pondo na ang nawawala sa pondo nito. Ang naturang pahayag ni VP Sara ay nagdulot ng malalim na pag-aalala sa karamihan na kumikilala sa kahalagaan ng maayos at makatarungang pamamahala sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga alalahanin at pagdududa sa transparensya ng pamahalaan. Maraming individual ang nagpahayag ng kanilang pagtutol at pagtanggol sa integridad ng mga pondo ng bayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, utang ina, Marcos ulit. Ang gusto nilang pakialaman ito, yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, kasi si Bongbong. Ang puntarya talaga nila ito, dito, ito yung term extension. Term extension po mga kaibigan. Yan po ang pahayag ni Pangulong Duterte, guys. Nagpasabog na naman si Tatay Digong, no? Talagang may revelasyon. Matinding revelasyon po mga kaibigan. Kaya itong si Kuting na bulaga mga kaibigan. Sa sobrang tindi ng revelasyon po ng ating mahal na Tatay Digong. Yan ang sinasabi natin, guys. Kaya pala, pilit talaga nila mga kaibigan na, kumbaga guys, lahat ginagawa nila para po matuloy yung chacha na yan or yung ano na yan, no? yung charter change na yan. At ginagawa nga nila guys, yung PI na yan. Di ba? Dahil po mga kaibigan, kaya pilit nilang manipulated po yung PI guys. Kasi alam naman natin ang PI, di ba? PI ibig sabihin People's Initiative or Politician Initiative, ha? Kasi nga guys, bayad yan para po matuloy ang chacha. Dahil talagang pinaka-target po itong salbahis na administrasyon na to is term extension. Gusto nila ang manatili sa pwesto habang buhay. Walang katapusan. Hindi nyo alam, lahat ng bagay may katapusan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, hanggang 6 years ka lang or baka hindi ka pa umabot ng 6 years. Di ba? Huwag nyo nang pilitin. Dahil pag nagalit po ang mga tao guys, pag nagalit po lahat yan at nagkaisa yan, ay talagang tapos na po ang inyong term dyan sa Malacanang. Sa bagay guys, no, sabi ko nga sa inyo, mayroon tayong tinatawag na tamang panahon, antayin na natin mga kaibigan. No? Sa June, meron naman tayong ultimatum at meron din tayong ultimatum sa March 31, no? Para magkaalaman dito. Yan po ang sinasabi ni Kapitan Dado. Pero guys, ito pong revelasyon po ng Tatay Digong, pinaka-importante po to na malaman ng lahat. Dahil ito po ay babala. Babala po ito sa administrasyon. Yan po pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Pero, meron din tayong breaking news, no? Ito pong si Vice President Sara Duterte, guys. Finally, nagsalita na po. At sa pool po itong si Risa, no? Aalamin din natin yan, guys. At SMNI, no? SMNI, franchise po. Revoke na. Ibig sabihin, ibinasura na po ang franchise mga kaibigan. Aalamin din natin yan guys at bigyan din natin ng reaksyon. At itong si Pastor Kibuloy
kahapon na po guys, na-cite na po siya in contempt. No? So, aalamin din natin yan, yung buong detalye. At meron pong pasabog si Rapi Tulfo. Ha? Pudilat, ano yung pasabog ni Senator Rapi Tulfo? Ewan ko sa kanya. Meron daw nanalo sa loto mga kaibigan. Isang tao lang daw. 20 times nanalo? Grabe naman yun. Paano ginawa yun? Isang tao lang? 20 times nanalo ng loto. Grabe yun. Alamin po natin yan. Pero bagong lahat, kung bago po lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video at ID Up 2.0 po. Ang aming FB page, follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo mga kaibigan. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ayan po, kumusta na po kayo guys? Matindi po ang ating mga issue ngayon. Talagang hindi pa rin nagsisink in, no? Yung pasabog or revelasyon ng ating mahal na Tatay Digong. Dahil itong mag-ama, mag-amang Marcos, Junior, Senior, saka si Junior, pareho talaga yung plano, ibang klase talaga, no? Pareho guys, no? Like father, like son. Dahil pinakialaman yung konstitusyon ni Senior, ito namang si Junior, papakialaman din niya yung konstitusyon, ibang klase talaga. Pero guys, ang sabi po ng ating mahal na tatay, no? Mag-ingat po tayo. Yan lang po ang pinakababala dito, guys. Mag-ingat po tayo, mga kaibigan. Dahil, sabi nga ni tatay, baka mamaya, bigla na naman tayo mabudol. Akala natin, yung mga pakialaman diyan sa konstitusyon ay yung mga no? Yung mga bits, ang tawagan nila, mga bits and pieces eh. Pero, hindi natin alam, guys, baka mamaya maninlang na naman tayo, mabudol na naman tayo. Yung pala, term extension naman pala ang target. Sa poll! Bistado ka na, kuting! Ayan po mga kaibigan. Ay, kumusta muna sa ating mga Kumustahin muna natin ating mga kababayan dyan sa abroad. Ang ating mga OFW, ang mga bagong bayani. Ayan, saludo po kami sa inyo. Kami po ay talagang araw-araw po kaming sumasaludo sa inyo dahil sa inyong mga kasipagan, no, sa trabaho nyo dyan sa abroad. Siyempre guys, ang mga OFW, yan po ay nagbabayad ng tax. Palagi po nagbabayad ng tax. Pero ang Kamara, hanggang ngayon wala pa rin resibo. Yan po mga kaibigan, kumustahan din natin ating mga suki, yung mga avid listeners, mga viewers. At siyempre guys, ang ating mga subscribers at ang ating mga members po, maraming salamat po dahil sa inyo, nagkaroon po tayo ng ganitong channel, no? Lumaki po ang ating channel, kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Quick shoutout na po tayo guys, bago po natin umpisan yung issue. Mabilisan lang po, promise. Andyan po sila si Biota Galban, sila si Wang Yoni, Fesay de la Maligan, ayan, big no to chacha, oo, no to chacha talaga tayo. Boss Bell, hello, Sande Escolano. Ayan, si Virginia Gregorio, Violeta Galban, Fesay de la Maligan, Josepina Sales, ayan sila si Sande Escolano, Leo Bonag, sila si Wilma Smith, Bioli Sadulio, hello Fudilan, watching from Santo Tomas, Batangas, ayan, Solid Duterte, oh. Sila si Adel Bautista, sino pa, Teresita Lim, sino pa? Ayan po mga kaibigan, Cat Lover, hello, kumusta ka na dyan? Chrissy Brooks, si Leia De, si Nana Esteban, Winnie Kalingasan, Arceli Bautista, Lynn Cordinera, Marley Olandez, ayan, Lailani Garcia, Jenny Jarumay, andito pala si Jenny Jarumay, Alcia Holanda, Alfonso Jurado Jr., at si Estela Abrasaldo, ayan po. Mamaya po guys, promise po sa bandang dulo guys, babasahin po natin yung mga comments at mga tanong nyo. Kaya kailangan nyo magtanong guys at mag-comment para tuloy-tuloy yung mga discussions natin. Oy, si Yamada Cherry, andito pala. Konnichiwa, Yamada Cherry. Ayan, si Spike Limbo, Geng Mabiskay, Corazon Austero. Ito na po, umpisa na kagad natin guys, ang pinaka-issue natin ngayong araw. Ito po, pakita ko lang sa inyo guys. Ayan mga kaibigan, VP Sara attends pro-Kibuloy rally slams those opposing SMNI. Nagsalita na po si VP Sara mga kaibigan. Pumunta po siya doon sa pro-Kibuloy rally. So nagpakita siya guys, no? Talagang pumunta po siya doon guys para magpakita ng suporta po kay Pastor mga kaibigan. Na-misinterpret na naman po si VP Sara. Yung mga
yung mga makikitid ang utak, no? Na misinterpret na naman siya mga kaibigan. Pero pumunta po si VP Sara doon mga kaibigan para po magbigay pugay at magbigay suporta po para kay Pastor Kibuloy. At syempre guys, marami din mga supporters doon eh, di ba? Basahin lang natin mga kaibigan ang itong laman ng balita guys, no, para makumpleto po yung natin mga kaibigan. Makumpleto po yung context natin. Ang sabi dito guys, Vice President Sara Duterte on Tuesday showed up at a rally in Liwasang Bonifacio in support of Embattled Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. I am here to support Pastor Apollo Kibuloy, Duterte said in a Filipino over Sunshine Media Network International, the SMNI exclusive ambush interview, reiterating that the religious leader is undergoing what she called trial by publicity. Ito po ang talagang pinupunteriya dyan ni Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Dahil po itong si Pastor mga kaibigan ay na trial by publicity. Yan po ang pinakamatinding trial guys. Pinakamatinding panghuhusga. Trial by publicity. Yan po ang ginawa kay Pastor mga kaibigan. Kaya po itong si Risa, pinipilit niya guys sa Senado na lumantad si Pastor dahil nga gusto niya i-trial by publicity. Siyempre guys, pag andun ka na sa Senado, di ba? Lahat po pwedeng mangyari. Pwede niyang pahiyain, pwede niyang siraan ang mga reputasyon ni Pastor, di ba? Pwede niyang siraan. Pwede niyang kumbaga, yung mga lahat ng mga paninira guys, pwedeng gawin ni Risa pag si Pastor po nagpakita sa Senado. Kaya siyempre guys, itong si Pastor, ayaw niya pumunta sa Senado dahil alam niya ang mga agenda, mga kaibigan. Alam niya ang agenda nitong si Risa. Black propaganda lang po ang gagawin dyan, guys. Grandstanding. Di ba? Siyempre, hindi maintindihan ng iba. Akala nila ito si Pastor nagtatago or natatakot. Hindi po. Hindi po siya nagtatago. Sabi nga nila, umalis nga daw ng Pilipinas pero hindi naman siya umalis, di ba? Kita naman natin. At hindi po siya nagduduwag. Diba? Ginagawa lang niya ang kanyang rights. Meron naman siya mga legal counsels, meron naman siyang abogado. Ito na nga, gusto nga niyang lumabas sa Zoom Pero ayaw naman siyang payagan. Diba? Kahit yun na lang Anong sabi ni Senator Lito Lapid? Nag-post din siya sa Facebook page niya. Sabi ni Senator Lito Lapid, bakit ayaw niyong payagan si Pastor Kibuloy mag-Zoom? Dahil bugbog na po siya. Bugbog na po si Pastor na wala pa naman siyang kasalanan. Siyempre guys, mahihirapan na rin siyang sumagot. If ever po pumunta siya ng Senado, mahihirapan na rin siyang sumagot guys. Dahil po bugbog sarado na siya guys. Kaya kung pwede sana, payagan na lang siya mag-Zoom para matapos na yung usapin. Kasi kaliwat kanan na yung paninira niyo sa kanya Kahapon, anong nangyari? Ayun, na-cite in contempt siya sa Kamara. Tapos ito naman, Senado. Pinagtulungan po siya guys. Kung ikayo, ilagay nyo yung sarili nyo kay Pastor. Diba? Meron pa kaya kayong guts na magpakita? Na siniraan nyo na siya? Ginawa nyo na siyang kriminal? Ginawa nyo pa siyang guilty na wala pang conviction. Ito basahin lang po natin guys ang sinabi po ni VP Sara dito. No? Mga hearing na walang pinupuntahan. Diba? Sabi ni VP Sara, mga hearing na walang pinupuntahan. Mga witnesses, kuno. Na nagkukubli kung sino ang totoong identity nila. At one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor Kibuloy. She also said the congressional hearings on cases against the pastor, mga kaibigan. Yan po ang sinabi ni VP Sara, mga kaibigan. Puro paninira. Hearing na walang napupuntahan. Di ba? Palagi naman kayong ganun, hearing kayo ng hearing in aid of legislation. Sinabi na nga sa inyo tinanong na nga kayo Tinanong na nga kayo ni Ms. Balothikia What is there to legislate? Anong i-legislate nyo? Kung talaga ang target nyo is in aid of legislation, anong i-legislate nyo? Anong gagawin yung batas? Or anong i-aamyendahan yung batas? Kumpleto na yung batas natin. Ang dami ng batas na mga nag-i-exist. Pero pilit nyo pa rin, gusto nyo kalagkarin nyo si Pastor para mapahiya di ba? Yun naman talaga guys para mapahiya si Pastor.
Wala naman silang ibang ano dyan. Wala naman silang ibang target dyan, kundi ipahiya si pastor, ipasara ang SMNI para ma-degrade or maano yung mga Duterte. Diba? Siyempre, galit sila sa mga Duterte, galit sila kay Pastor Kibuloy, at galit sila sa SMNI. Yun talaga ang pinaka, ano diyan guys, yun talaga ang pinaka reason dyan, no? One of the main reasons kung bakit po pinipilit nila si Pastor lumabas or lumantad sa Senado. Ito po guys, papakita ko lang sa inyo para sabihin naman na fake news tayo, no? Ito po, ayan, no? Oh. Saan ba yun? Wait lang guys, ha? Pakita ko lang sa inyo yung ano, para ano, wait lang guys, ha? Pakinggan po natin guys ng maigi para po mabigyan po tayo ng linaw. Ito po si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Ang kanyang pahayag po kahapon sa kanyang live interview po, mga kaibigan. Ito po si Vice President Sara Duterte. Kung meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kapatian ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Grabe, di ba, mga kaibigan? Yun talagang gusto nila. Talagang sinisiraan po nila si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Siyempre, alam naman natin guys na itong si Vice President Sara Duterte ay kaano din ni Pastor yan eh. Diba siyempre si Pastor, ano yan eh, kaibigan ni Tatay Digong yan eh. Davao yan eh. Kaya nga, lahat guys, lahat po ng talagang identified as Duterte, sinisira nila. At wala po silang patawag, mga kaibigan. Wala po silang konsiderasyon, ha. Imagine niyo guys, unanimous decision ang nangyari kahapon. Unanimous decision para matanggalan po ng franchise ang SMNI. Ibig sabihin ng unanimous, lahat sila, mga kaibigan, bumoto para matanggalan ng franchise ang SMNI. Matindi. Wala silang konsiderasyon. Wala man lang kahit isa sa kanila nag-oppose or kumontra. Lahat sila guys, mga salbahis, di ba? Talagang gusto nilang mawala ang SMNI. Ayun na nga, binasura na nga, na-revoke na. Kaya ito pong si Vice President Sara Duterte guys, syempre naramdaman din niya. Di ba? Kaya po nagalit din siya, mga kaibigan. Kasi, SMNI yan eh. Malaking tulong yung SMNI during the campaign. Yung election po, napakalaking tulong ng SMNI. Kaya yung ibang mga mainstream na walang pakialam, katulad ng nangyari sa election, di ba, anong ginawa ng SMNI kay Kuting? Hindi ba nila nalaala yun? O baka may amnesia sila? Anong ginawa ng SMNI kay Kuting? Di ba? Pinromote siya. At binigyan pa siya ng platform para makapagpaliwanag ng debate. Dahil hindi po siya pupunta sa mga ibang debate. Sa SMNI lang po, mga kaibigan. Pero tingnan yung ginawa nila nga sa SMNI. Grabe, di ba? Ito po, pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat, na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao.
Ma'am, yung hinaing po mga taong bayan po, ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya. At masaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanila na mga nararamdaman. At ito ay pagpapakita na ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the President of the Philippines right now. Apo, alam mo kasi sinasabi ko lagi, no, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang nating pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa hustisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, at ang trabaho ko sa Department of Education para maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ma'am, ano na yung aasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari na gusto na nilang magbabago? From the Office of the Vice President, ano ang aasahan ng ating mga taong bayan? Opo, makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education, at pagtatrabuhuan ko yun. Nandoon yun sa aking oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nandito din ako para makiisa sa pangdarahas, pang-aapi sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media, no? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno na nagkukubli kung ano yung kung sino yung totoong identity nila, at one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. And ma'am, sa kabila po ng black ops against you, you will continue to work as a Vice President and the Education Secretary? Yes, opo. Lumaki ako sa politika, kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So, sinabi ko nga, meron silang parang script, kumbaga, na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama, nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtataka na meron talagang paninira. Ma'am, last lang po, sigaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte, ano po yung nararamdaman po niya? Andito ako ngayon sa laban kasama ang bayan para magpasalamat sa mga tao sa kanilang suporta sa akin at ang kanilang suporta sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa taong bayan, hindi lang sa mga taong nandito, kundi sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa, dahil binigyan nila kami
ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Ayan po mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte. Narinig niyo yun guys? Talagang nagpasalamat po siya sa taong bayan. Malaki ang utang na loob ng mga Duterte sa taong bayan. Yan po ang nagpapakita ng nagpakumbaba guys. Very humble po si Vice President Sara Duterte guys. Very, very humble po. Hindi po siya nagmamayabang, wala po kayo makitang kayabangan sa kanyang mga sinasabi guys. Talagang palagi po siya nagpapasalamat. At ito pa ang sinabi niya, ito pa ang pinakamaganda niyang sinabi. Nandito din ako para makiisa sa laban, sa pandarahas, pang-aapi sa SMNI. Pumunta siya dun guys, para labanan ang mga pang-aapi sa SMNI. Clearly, it's a violation of freedom of media. Violation of freedom of media, mga kaibigan. Dahil meron tayong tinatawag na rights of religion, no? Yung parang freedom of speech, meron tayong freedom of religion, mga kaibigan. Hindi mo pwedeng putulin 'yan. Hindi mo pwedeng busalan 'yan. Pag sinasabi mong freedom of religion, masama 'yan. Talagang may kalalagyan ka diyan. Kaya po itong si Vice President Sara Duterte guys, super humble po talaga siya. Talagang ready, para sa akin talagang ready na po siya to become the president. Dahil napaka-humble niya guys. Alam natin na pag siya po ang naging leader natin, ay talagang maaasahan po natin si Vice President Sara Duterte. Di ba? Sa mga sinasabi lang po ni Vice President Sara Duterte guys, talagang doon mo ma-justify na siya po ay napaka-humble na tao. Kaya yung mga naninira dyan, katulad yung si Kalbong bakla na yan, naninira palagi, araw-araw yata sinisiraan si VP Sara dyan eh. Yung, ano pa pangalan nun? Yung Bocabs na Shokla, si Nino ba yun? Yung nang scam sa nang scam sa prayer rally. In-interview niya yung mga kunwari, mga peking rallyista. Naninira naman. Sinisiraan na naman si VP Sara. Samantalang dati guys, supporter po ni VP Sara yun, yung si Bocabs na yun. Si Shoklang Nino. Supporter po yun ni VP Sara dati, mga kaibigan, pati Duterte po. DDS yun, pero ngayon sinisiraan na po niya guys. Pati si Tatay Digong sinisiraan niya. Di ba? Kaya nga minsan talagang dapat talaga may araw din yung mga yan eh. Karma is real, no? May araw din yung mga yan, makakatikim din yung mga yan. Kasi guys, wala namang ginagawang masama si VP Sara sa kanila eh. Bakit nila sinisiraan? Sabi nga dyan, di ba? Magtatrabaho lang ako. Susundin ko lang yung mga utos ng ating kumbaga susundin niya ang mandato ng pagiging Vice President as well as DepEd Secretary. Pero bakit sinisiraan? Ano ba problema niyo kay VP Sara? Nagtatrabaho nga siya eh. Buti nga, masipag siya. Yung iba dyan, hindi lang tamad. Di ba? Yung iba dyan, hindi lang tamad. Walang ginawa kundi mamasyal. Walang ginawa kundi mamasyal na mamasyal. Sus Maria Joseph, nakakahiya kayo. Di ba? Ewan ko lang talaga kung bakit po nila sinisiraan si VP Sara. Wala namang kasalanan si VP Sara sa kanila. At isa pa, malayo pa po ang eleksyon. 2028 pa ang eleksyon. Doon muna kayo manira sa tatakbo sa 2025. Masyado kayong advance eh. Nagpapakita kayo na nagpapanik na kayo. Di ba? Bahala kayo. Talagang pupulutin kayo sa Inidoro. Pupulutin kayo sa Kangkungan. Kung ganyan kayo ng ganyan. Di ba? Napakabait ng tao eh. Tingnan mo nga sinasabi nga niya magtatrabaho lang siya. Kahit sinisiraan siya araw-araw, ang ginagawa niya ang kanyang tungkulin as Vice President. Dahil yun ang mandato eh. Di ba? Go, Inday Sara. Sabi po ni Amador Pateros. Ferlie Fernandez. Ayan, VP Sara, grabe kahapon, hindi kami makalapit sa iyo. Ayan, Sabi po ni Ferlie Fernandez, Daming tao Victoria Galvez, good PM Sir Foodie, like that. Ayan, si Pab Quintos. Ito po guys, mapapakita ako sa inyo mga kaibigan. Puntahan po natin. At dito na nga po nagtatapos